Magandang araw sa lahat. Muli, ang iyong guro sa Aralin Panlipunan at ating tatalakayin ang ating Aralin 3, Kagustuhan at Pangangailangan. Bago tayo magsimula, maghanda ng isang buong papel para sa mga gawain na kabilang dito sa video lesson na ito. May mga tanong na kailangan gawin at may mga gawain na kailangan ipasa sa araw ng ating pagpasok. I-screenshot o isulat sa notebook ang mahalagang impormasyon na inyong matutunan sa video lesson na ito. Ano-ano ang kahulugan ng pangailangan o ng kagustuhan? Araw-araw ang tao ay naharap sa iba't ibang uri ng pagpapasya. Dahil sa katangian ng suliranin ng ekonomiya tulad ng kakapusan, lalo-lalo na sa salapi, dapat magkaroon tayo ng matalinong pagpapasya, pagpipili ng mga kalakal o produkto, serbisyo na kailangan nating bilhin sa pang-araw-araw. Ano nga ba ang pagkakaiba ng pangangailangan sa kagustuhan? Ang pangangailangan ay mga bagay na lubhang mahalaga upang ang tao ay mabuhay, katulad ng pagkain at tubig, tahanan at damit, at marami pang iba. At kung ito ay pagkakait, maaari itong magdulot sa atin ng mga hindi kaaya-ayang kalagayan tulad ng sakit o sa pinakamalalang pagkakataon ay maaari natin itong ikamatay. Ano naman ang ibig sabihin ng kagustuhan? Ang kagustuhan ay mga bagay na ginusto natin, ginusto lamang ng tao at maaari natin itong isatabi o kung hindi naman natin ito makakamit, mabubuhay pa rin naman tayo. Ang pagnanais na tugunan ito ay bunga lang ng layaw ng tao. Katulad ng mga labis-labis nating mga binibili, ng mga produkto at serbisyo o kaya naman mga produktong gagamitin lang natin para sa isang beses o pagkakataon. Ngayon naman, maganda ng isang buong papel. Gumawa ng 2 column at 11 na row. Sa unang column, makikita sa video lesson ang iyong isusulat. At sa ikalawang column naman, ilalagay ang mga dahilan. Ito ang ating sasagutang suliranin. Ipalagay na membro ka ng isang pamilyang binubuo ng 5 miyembro. Ang iyong tatay lang ang may trabaho at may kabuuang kita na 20,000 pesos sa isang buwan. Lagyan ng check ang iyong dapat pagkagasusan at X kung hindi. Isulat ang dahilan ng iyong sagot. Sa pagpapatuloy ng ating talakayin, ano ang teorya ng pangangailangan? Ito ay ayon kay Abraham Harold Maslow na nagsasabi na ang pangangailangan ng tao ay mailalagay sa isang hiyerarkiya o antas ng pagkasunod-sunod. Kailangan munang matugunan daw ng tao ang mga pangunahing pangangailangan nito bago umusbong ang panibagong pangangailangan. Tignan natin ang chart sa sunod na slide. Ito ang Maslow Hierarchy of Needs. Una ay ang physiological na pangangailangan. Susunod dito ay ang safety, love and belongingness, esteem, at self-actualization. Ngayon, isa-isahin natin at ipaliwanag natin ng mas malaliman ang hierarchy of needs ni Maslow. Una ay ang physiological needs. Pag sinabi natin physiological, ito ay
Kabilang dito ang mga biological na pangangailangan ng tao tulad ng pagkain, hangin, at tubig. Kasama na rin yung pagtulog, pahinga, mga pananamit, at iba't iba pang mga pangangailangan nating biological. Ikalawa ay ang safety. Ito ay tumutukoy sa mga pangangailangan para sa kaligtasan at katiyakan ng buhay o seguridad sa buhay. Tulad ng seguridad, kaligtasan, seguridad sa pamagitan ng pagkakaroon ng tahanan, pamilya, seguridad sa ating pamilya, at sa ating mga finances, pananalapi. Pangatlo ay love and belongingness o yung pagnanais ng tao na mapabilang sa isang grupo o sa isang basic unit ng lipunan. Ito ay ang kabilang nito ang pakipag-ugnayan ng mga tao at pagkakaroon ng pamilya, kasintahan at kaibigan. Sumunod ay ang esteem o ang nauukol sa paggamit ng respeto sa sarili at respeto sa ibang tao. So, ibig sabihin, ang kasama sa ating pangangailangan ay pagkakaroon ng pagrespeto sa ating kapwa at sa ating na ring sarili. At ang panghuli ay ang actualization o ang pagkamit. Ang pinakamataas na antas ng hierarkiya, dito ang tao ay may kamalayan hindi lang sa kanilang sariling potensyal, ngunit higit sa lahat ay kabuuang potensyal ng tao o ang pagkamit ng nais natin sa ating buhay. O ang sabihin na natin, ang pagkakaroon ng idea ng magandang buhay, self-actualization or actualization. Ayon kay Maslow, habang patuloy na natutugunan ng tao ang kanyang batayang pangangailangan or basic needs tulad ng pagkain, pananamit, tirahan, transportasyon, edukasyon, sila ay naghahangad ng mas mataas na pangangailangan o higher needs ayon sa pagkasunod-sunod ng hierarkiya. Ang paghahangad daw ng mas mataas na antas ay tinatawag na growth force, samantala naman ang paghahangad na mas mababang antas ay tinatawag na regressive force. Halimbawa, kung ikaw ay kumikita ng 10,000 sa isang buwan, maghahangad ka ng mas mataas na sahod. 15,000, 20,000. Subalit naman, kung ikaw naman ay matagal nang nagkakamit, halimbawa, mataas na ang iyong antas sa lipunan. Ikaw ay isang vice president or manager na matagal nang kumikita ng malaking salapi. Darating ang point na gusto mo na lang ng magkaroon ng tahimik na buhay sa kanayunan. Malayo sa ingay, malayo sa gulo ng corporate world. Ito ay isang halimbawa na tinatawag na regressive force. Nagnanais ka na lang ng mas payapang buhay, simple, kaysa sa mga mataas o sabi natin komplikado o modernong pamumuhay na makikita sa syudad o kanayunan. Muli, kunin natin ang ating isang buong papel at sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat ang tanong at ang iyong sagot sa isang buong papel. Ano ang kaibahan ng kagustuhan at pangangailangan? Ikalawa, paano nakakatulong ang matalinong desisyon sa suliranin ng kakapusan? Ngayon naman, tignan natin ang iba't ibang mga salik na nakaka-impluwensya sa pangangailangan at kagustuhan. O pag sinabi nating salik, ito ay factors that influence needs and wants. Una, meron tayong edad. Pangalawa, ang taas ng edukasyon, katayuan sa lipunan, at panlasa.
So tingnan natin ang bawat isa. Una ay ang antas ng edukasyon. Nag-iiba ang pangangailangan ng tao batay sa antas ng kanyang pinag-aralan. Halimbawa, ang isang doktor na mayroong mataas na kaalaman sa pangangalaga ng sarili at kalusugan, malamang ang mga bibili niyang produkto ay ang mga produktong hindi makakasama sa kanyang katawan. Kung ang isa namang inhinyero, ang kanyang tahanan ay nakabatay sa pinakamataas o pinakamaayos na pamantayan na kanyang nalaman na pag-aralan niya bilang inhinyero at iba pa. Ikalawa, ay ang edad. Ang pangailangan at kagustuhan ay nagbabago ayon sa ating edad. Katulad ng nasa larawan, nung tayo ay baby pa lamang, iba ang ating mga pangailangan. Ito ay gatas, diaper, at simpleng mga, sabihin na natin, mga baby, pangsanggol. Habang tayo tumatanda, nagbabago ang ating pangailangan. Hindi lang gatas, umiinom na tayo ng iba pang mga inumin, hindi lang gumagamit tayo ng diapers, ngunit bumibili na rin tayo ng iba't ibang klase ng damit, pamorma, o tinatawag natin mga branded. So, nagbabago ang ating pangangailangan at kagustuhan ayon sa ating edad. Ikatlo ay ang ating katayuan sa lipunan. Ang katayuan ng tao sa kanyang pamayanan at antas ng buhay nakaapekto sa kanyang pangailangan at kagustuhan. Kung titingnan natin sa larawan, iba ang mga kausuotan ng mga mayayaman kaysa sa mga naghihirap. Iba rin ang kanilang mga kagustuhan, katulad na kung pupunta sa ibang lugar, maaaring silang mag-eroplano o mayroon silang sariling yate o mga sasakyan. Subalit ang mga mahihirap ay kung hindi mag-aarkila o magko-commute. At iba't iba pang kalagayan na naayon sa kanilang katayuan o kakayanang pangpinansal. Ang susunod ay panlasa. Nagbabago ito batay sa personal na kagustuhan ng isang tao o yung tinatawag niyang preference. Halimbawa, bibili siya ng damit. Mas prefer niyang bumili ng mga branded na damit. Halimbawa ay ang Bench. So ang una niyang gagawin ay maghahanap sa Bench store bago siya titingin sa ibang lugar kung wala siyang makikita doon. Kasi ayon sa kanyang panlasa, yun ang kanyang nagugustuhan. Kung kakain man siya, kung mahilig siya sa mga pagkain may keso, pipiliin niya ang mga produkto, uunahin yung piliin ang mga produkto na may ingredient na keso dito. Ibig sabihin, nakabatay sa personal na kagustuhan o preference ang mga binibili niyang produkto at serbisyo. Susunod ay ang kita. Nakabatay ito sa laki ng kinikita ng isang tao mula sa gawaing pangkabuhayan. Halimbawa, kung siya ay nagtatrabaho, ang kinikita niya, halimbawa ng isang tao ay 10,000, malamang malilimitahan ang kanyang mga nais bilhin. Bibilhin niya lang yung mismong mga basic needs niya. Pero iba naman kung ang kinikita nito ay 100,000 pesos sa loob ng isang buwan. Mas malawak, mas malaki yung margin ng mga maiisip nito na kaya niyang bilhin. Kung bibili siya ng bigas, malamang hindi siya bibili ng per kilo kundi per sako. Kasi kaya niyang bilhin. Malaki ang kanyang kinikita. Pero kung ang kinikita niya ay 10,000 lang, malamang ang bibilihin niya lang ay per kilo ayon sa kanilang pangailangan. Ganun na rin, kung bibili siya
ang mas maliit ang kita, maghahangad na may mga discounts, bibili ng tingian at iba't iba pa, pero ang mas malaki ang kinikita o salaping na ililikom, hindi niya tinitignan ang presyo. Titignan niya kung ano ang gusto niya, ang kalidad at ang brand nito. Ang susunod naman ay ang lokasyon at klima. Ibig sabihin nito, nagbabago ang pangangailangan ng tao base sa pagbabago ng panahon. Example, kung ikaw ay maliligo sa karagatan, sa dagat, malamang ang bibili mo mga produkto ay may kinalaman sa iyong pagligo. Bibili ka ng aqua shoes, ng mga snorkels, ng mga swimwear, swimsuits, at iba't iba pa. Sunblock. Pero kung ikaw naman ay pupunta sa isang malamig na lugar, katulad ng nagyayelong lugar, malamang bibili ka ng mga boots, ng mga jackets, at iba't iba pang pananggalang sa klima. Ibig sabihin, nakakaapekto ang lokasyon at ang iyong pupuntahan at ng klima sa pangangailangan ng tao. Muli, kunin natin ang isang buong papel at sagutan ang tanong na ito. Isulat ang tanong bago isulat ang iyong sagot. Ano-ano ang mga salik na nakaka-impluwensya sa pangailangan at kagustuhan ng tao? Ulitin ko ang tanong. Ano-ano ang salik na nakaka-impluwensya sa pangailangan at kagustuhan ng tao? Maraming salamat. Ngayon naman, sagutin natin ito. Ano-ano ang dapat isalang-alang ng tao upang magkaroon ng matalinong pagpapasya sa pagtamo ng kanyang pangailangan at kagustuhan. Ulitin ko, ano-ano ang dapat isalang-alang ng tao upang magkaroon ng matalinong pagpapasya sa pagtamo ng kanyang pangailangan at kagustuhan. Huwag kakalimutan bilang takdang aralin na magdala ng magazines o mga larawan, iba't ibang larawan ng iba't ibang salik at produkto at pangailangan sa ilalim ng iba't ibang salik na nakakaapekto sa kagustuhan at pangailangan. Ulitin ko, sa sunod natin pagkikita, magdala ng magazine. Kung hindi naman magazine, pwedeng mag-print out ng iba't ibang mga produkto sa ilalim ng iba't ibang salik na nakakaapekto sa kagustuhan at pangailangan ng tao. Magdala rin ng gunting at pandikit or glue at bond paper. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa araw na ito. Thank you very much.